Praise the Lord. Isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, maging ang ating mga umalulos. So, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pagkakataon na ito. Salamat sa buhay ko ng bawat isa. Salamat maging sa mga salita mo na aming nga pong pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Dalangin ko, O God, na patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaakaupo na po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise the Lord. So, maging sa ating mga kapatiran, through online, isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. So, kung handang-handa na po tayo, makipagbuklat po kayo sa akin in the book of Matthew 24, verses 3 to 14. Yan po yung text po natin this afternoon. At ang pag-uusapan po natin, there are things to do so that we will not led us astray. So before that, tingnan po muna natin yung ating text. We're going to start on verse 3. Na ang sabi po dyan, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? So ito po ang katanungan ng mga disipulo po ng ating Panginoong Jesus. At alam po natin na ang katanungan na ito, kung titingnan po natin, ay napakahabang panahon na. It's more than 2,000 years ago na po, nung tinanong ng mga disciples na ito. Na kung noon nga, ito ang tanong ng Panginoon, so how much more ngayon na talagang palapit ng palapit. Ang sagot po ng ating Panginoong Jesus, Jesus answered, watch out that no one deceives you. So ang sagot po ng Panginoon ay still the same, na hindi pa rin po nagbabago sa kanyang mga disipulo noon, even for us ngayon, na nakakakilala sa Panginoon. Ito rin po yung nais ni Lord na ipahiwatig sa atin, sabihin na, watch out that no one deceives you. And then, sabi niya, for many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many, which is, sa bansang Pilipinas na nga, diba? Meron nga nagsabi noon na siya ang anak ng Diyos, at ang bagong Jerusalem ay nasa, saan? Sa Davao. O ano po ang nangyari sa anak ng Diyos? Which is, talagang makikita po natin na deceiving, deception ang nangyayari. Maraming nag-click, sabi dyan, many will come in my name. So, ibig sabihin, hindi lang taga-Pilipinas, meron pa, may mga darating pa siya. And then in verse 6, sabi dyan, you will hear of wars and rumors of wars, which is nangyayari ito mula noon hanggang ngayon. Especially nowadays, di ba? Kailan lamang nung bigla na naman na sumiklab yung digmaan in the Middle East, which is even right now, talagang apektado po. Hindi lamang ang Pilipinas, but even the whole world. Kaya tingnan po natin, tumaas ang presyo. Ang Hong Kong dollar nga, ang taas-taas, diba? Ganon din ang US dollar, pero ang peso. So, makikita po natin dito na even in the Word of God, it was written. At sinabi na po ito ng ating Panginoon. Sabi niya, you will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Kaya kahit na ganito ang sitwasyon, do not be alarmed. Because we believe that everything hangs on God, at lahat po ng bagay, lahat ng nangyayari ay kontrolado ng Panginoon. Such things must happen, but the end is still to come. Parating pa lamang po. Verse 7. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines. Tagtutong nangyayari, especially in Africa. Earthquakes in various places. Kasali na ang Pilipinas. All these are the beginning of birth pains. Simula. So, ang birth pains na ito ay nagsimula, and I believe, nang tayo po ay naging tao sa mundo ito, mula nung tayo nagkaisip,
alam na natin na may mga kaguluhan na nangyayari, may mga famines, may mga earthquake, may mga bagyo na nangyayari po. And then in verse 9, sabi diyan, then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. So marami na pong mananampalataya, especially believers po in China. Talagang makikita po natin na, ayan, they are persecuted. Salamat kay Lord dahil hindi pa po natin naranasan ang ma-persecute. Kundi ang persecution lang, ang tribulation lang na nararanasan natin ngayon, yung sasabihin ka lang na imbis na born again, ang tawag sa'yo ay burn again. No. Yun lang yung mga nararamdaman natin, nakikita natin, na minsan if you share the word of God, nandun na iniiwanan ka, hindi ka pinapansin, yun lang yung alam nating mga persecution natin as of now. Sa pamilya naman, maaaring hindi katulad po ng nararanasan ng ibang mga Kristiyano na talagang pinapatay sila because of their faith sa ating Panginoon. And then sabi diyan, in verse 10, na ba? At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. So itong verse 10 po mga kapatid, no? Sana po wag pong mangyari sa buhay natin. Na darating tayo doon sa time na tatakbuhan natin o lalayuan natin yung ating pananampalataya sa Panginoon, iiwanan natin ang Diyos. Huwag po sanang mangyayari sa atin mga kapatid. Because sabi po dyan sa salita ng Panginoon, darating ang time. Kaya nga sabi ko, sana exempted tayo dito, hindi po mangyari sa atin. Na kahit na anuman po yung sitwasyon, nandun pa rin po na tayo ay kumakapit at lumalapit sa Panginoon. And then sabi diyan, verse 11, and many false prophets will appear and deceive many people. That's why it's very, very important that we know the Word of God. Kaya napakalaga po na alam natin ang salita ng Panginoon, and if possible, sana magbasa po tayo ng salita ng Panginoon. Sana po may mga Bible po tayong binabasa natin mga kapatid. Kasi mas maganda po kung meron tayong sariling Biblia at hindi lamang po tayo nakafocus doon sa ating cellphone. Although sa cellphone, meron pong Bible doon, pero mas maganda yung meron tayong sariling Biblia na talagang binabasa po natin every time. Because we believe that the Word of God, ito ang pagkain ng ating kaluluwa at espiritu at makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya kailangan po natin ito sa ating buhay. And then sabi niyan sa verse 12, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. So, makikita po natin na kung ating titingnan nga po, no, we are surrounded. Ibang-iba na po yung kapanahunan ngayon. Compare nung kapanahunan, siguro nung kabataan natin, especially kami mga 1960s, ay talagang okay pa. Kahit na sa gabi pwedeng maglaro doon sa kalsada, pero ngayon nakakatakot na. Kasi kahit na maliit, may maaaring mapahamak. No? Grabe na po yung sitwasyon na nangyayari ngayon. No? Pero sabi po dyan, sa verse 13, but he who stands firm to the end will be saved. Kaya, what we do, magpakatatag. Ito po sana yung tatandaan natin, stand firm. Ano man ang sitwasyon, ano man ang nangyayari sa buhay natin, ano man ang mga testing, trials, difficulties, problems na nangyayari po sa buhay natin, magpakatatag po ang bawat isa. Dahil ang pangako ng Panginoon, ang nagpapakatatag, siya ang maliligtas sa bandang huli. And verse 14, at ito na po ang nangyayari ngayon, this verse 14. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So, kaya yung paghahayag po ng salita ng Panginoon ngayon, talagang napakabilis po mga kapatid. And I believe na maging sa pinakasulok na ng mga places talagang nandun na po na naririnig na ang salita ng Panginoon.
At ito po yung makikita natin dito na sabi diyan, and then the end will come. Kaya no wonder, no, na ang paghahayag sa salita ng Panginoon ay napakabilis. No? Talagang, especially ngayon may mga media na, talagang mapapakinggan po natin the preaching of the Word of God, pero titingnan po natin, dahil sabi na natin, maraming mga false teachers na patuloy na nag-preach, iba yung kanilang katuruan. Kaya, sabi ko nga kanina, kinakailangan meron tayong sariling Biblia, alam natin ang salita ng Panginoon so that we will not be deceived by their teachings. Okay? So sabi natin kanina, what are the things that we need to do so that we will not live astray? So, number one po natin is that we must guard our hearts. Ito po yung una. We must guard our hearts. Guardiyahan po natin ang ating mga puso, mga kapatid. O, kumustahin na natin yung puso natin. Tanungin mo yung katabi mo, oy sis, kumusta na puso mo? Maging yung ating mga online viewers dyan. O, mga kapatid, kumusta na po yung puso natin? O, baka may pusong mabigat. May pusong umiiyak dyan, may pusong nangangamba, may pusong bato, at may pusong mamon. No. Pero alam po ninyo, sa atin pong mga mananampalataya, what we need to have ay isang pusong dalisay, isang pusong malinis, isang pusong banal, isang pusong kalugod-lugod sa Panginoon. Isang puso na punong-puno ng pagmamahal at hindi nilalagyan ng basura. Dahil ang basura ay kinakailangan itapon. Kaya yung mga puso natin, siguraduhin po natin na walang unforgiveness, walang hatred, walang envy, walang jealousy, yung mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa mata ng Diyos. Okay. Hebrews chapter 3, verses 12 to 14. See to it, brothers, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. Kaya siguraduhin po natin na yung puso natin talagang nakafocus po sa Panginoon. Verse 13. But encourage one another daily. Daily. Yung kapatid mo, ilang beses mong ini-encourage? Tuwing Monday lang ba? Tuwing nagkikita lang ba kayo? No, kinukumusta mo ba siya? Especially in your group, pag kumustahan naman kayo, sabi nga sa kanyang salita, encourage one another daily. Araw-araw, hindi once a week, hindi once a month. Kaya sa grupo ninyo, kayong mga Monday group, yan, i-apply natin yan, magkumustahan po tayo everyday. Anyway, meron naman kayong group chat. Sis, kumusta na? Di ang sagot, mabuti, mabuti, mabuti. Everyday na naman, kumusta na mga kapatid? Magkumustahan naman po. Para the more na maging malapit ang relasyon ng bawat isa. Hello, Monday group? Amen. Saan naman ninyo kami para mamumusta rin kami sa inyo? So, but encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Kasi mahirap pag pinatigas po yung puso natin ng kasalanan, madidisip na po tayo. No? Kaya napakahirap. Verse 14. We have come to share in Christ if we hold firmly till the end the confidence we had at first. Kaya talagang until the end. Kung ikakasalsala, till death do us part. Yun ba yung sinasabi? No? Hanggang sa huling hininga. No? Sa mundong ito. No? So, ganun din po ang commitment natin sa Panginoon, mga kapatid. Kung minsan, ang commitment ng tao, ayan, nakakalimutan, pero huwag na huwag po natin kalilimutan ang Panginoon. Hanggang sa huling hininga ng ating buhay ang ating commitment sa Kanya. Proverbs chapter 4, verse 23. Sabi niya ulit sa kanyang salita, above all else, guard your heart,
Kaya gwardyahan natin ang puso natin, for it is the wellspring of life. Kaya in natural, talagang inaalaga ng puso. Pag meron kang sakit sa puso, ay marami ng bawal. Diba? Inaalagaan, kinakailangan uminom ng gamot. Dahil kung hindi, alam natin na pag once na naatake ka, baka mawala ka ng oras sa mundo ito. So even spiritually, mga kapatid, kailangan din pong alagaan natin ang puso natin. Gwardyahan ang puso. At alam natin na ang puso natin, yan po yung kung saan nakatira ang Espiritu ng Diyos. Kaya kung yan nakatira sa puso natin ang Espiritu ng Panginoon, ay talagang kinakailangan maging maayos at maging malinis. Dahil kung magiging marumihan, ay hindi po titira ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Panginoon. So, kinakailangan talaga na gwardyahan ang puso ng bawat isa. Number two, na gagawin natin so that we will not led astray is that we must continue in the faith. Magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Remember, as a believer, sabi po natin, every day in our life, we live by faith and not by sight anymore. Tatandaan mo yan, kapatid. I-apply po natin ang faith, ang pananampalataya, every day sa lahat po ng aspetos ng buhay natin. Dahil ang faith na yan, yan po ang nakakalugod sa Panginoon. Without faith, it is impossible to please God. Sabi niya, kaya yung faith natin dapat lumalago, mga kapatid. So, we must continue in the faith. Colossians 1 verses 21 to 23. At least ngayon, medyo maganda-ganda yung boses ko, praise the Lord. Kahapon talagang panalo siya, ang hirap magsalita. Kasi parang galing doon sa... But anyway, praise the Lord. No? So, sabi po diyan sa Colossians 1 verses 21 to 23, once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Dati ganito po yung status po natin, na tayo ay kaaway ng Diyos kasi ang sama-sama ng isipan natin. No? Yung isipan kasi natin, grabe. No? Talagang meron siyang sariling mundo. Pag hindi po natin na-control yung isipan natin, may sarili siyang mundo, pwede siyang gumawa ng sarili niyang kwento, pwede siyang gumawa ng sarili niyang buhay, kung ano-ano ang pwedeng likhain ng isipan natin. Pwede rin mangyari na bumuo ka ng isang lugar na wala sa mundo. Fantasy ka nga, pwede sa isipan, isn't it? Grabe po ang ka-powerful ng isipan natin. No? Kaya sabi niya dyan, yung isipan kasi natin noon, kung ano-anong klaseng kaisipan meron tayo. Kaya sabi niya, we are alienated, we are enemies. Kaaway tayo ng Diyos. At saka, yung mga pinaggagawa natin noon, yung mga ugali natin. No? Salamat kay Lord. Kasi ngayon, nare-realize na natin na kung may umiiba yung ugali natin, ako, sorry Lord. No, parang, bakit ko nasabi yun, Lord? Bakit ko nagawa yun? Sorry. Andun ka agad. Yung nare-realize natin yung ating pagkakamali. Because we have now the Spirit of God. Not like before. Kung gumawa tayo or magsalita ng masama, parang okay lang. Pero ngayon, no, parang ayaw mo nang pakinggan yung mga masasamang mga word na dati lumalabas sa iyong buhay. Talagang may pagbabago. Kaya sabi nga niya dyan, ituloy natin in verse 22, but now, He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. Praise the Lord. Because of our Lord Jesus Christ. No? Magiging malaya na po tayo. Even the accusation of Satan in our life. And then in verse 23, sabi diyan, if you continue in your faith, ayan. Kaya masabi natin kanina, no, things to do in order not
we will not let astray. Number 2 natin is that we must continue in the faith. Kasi sabi diyan sa verse 23, if you continue in your faith, kung ikaw ay mananatili sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Kaya kailangan po nating manatili. No? Manatili sa ating pananampalataya sa Panginoon. Establish and firm. So kinakailangan ma-establish tayo, kinakailangan maging firm tayo, matatag mga kapatid. Not move from the hope held out in the gospel. This is the gospel. What is the gospel? Gospel means the word of God. No. This is the gospel that you heard, ang inyong napakinggan, and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. So, pwede natin palitan ang pangalan Paul. Pwede natin palitan anuman ang pangalan mo, which I, Sonia, have become a servant. Oh. So, napaka-inang po mga kapatid, no? Dahil napakabuti po ng Panginoon at pinili niya ang bawat isa sa atin. Kaya salamat sa buhay ng ating bagong kapatid. This is her second time na umattend ng Monday. And we pray that every Monday or kung nag-day off ka kapatid, anumang araw, you are welcome. Kasi every day na nandito tayo, morning pa lang actually, andito na tayo. Sa morning, meron tayong jail ministry. Minsan sa gabi pa, di ba? Pag Wednesday, may Asia midweek tayo, pag schedule natin, katulad last Wednesday. So hanggang 11 o'clock tayo dito ng gabi na nagpupuri sa Panginoon. No? Dahil sa presensya po ng Panginoon, there is joy. So, salamat kay Lord dahil nakasama natin ang kapatid at isa na po siya sa magiging Monday group natin. All praise the Lord. Kaya pag nag-pray tayo, huwag natin sasabihin kahit na konti lang kami. Tanggalin ang word na kahit konti lang kami. Amen. Because you are declaring na palaging sabi ko, every Monday yata na naririnig kong sinasabi nila kahit konti lang kami na nagpupuri. Remove that word. No? Sa mga weekdays, huwag natin sabihin 2 or 3. Huwag natin sabihin na kahit konti lang tayo nagpupuri. Marami tayo because there are a lot of angels na kasama natin magpupuri sa Panginoon. Diba? We declare positive. Yes. So, praise the Lord. Dahil ang Diyos po ang magdadala ng mga kasama natin magpupuri sa Kanya. So, sabi niya, this is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Kaya salamat ka, Lord, because it's one of us now is a servant of the living God. Okay, Amen. Number 3 natin is that we must not get proud. Kasi kung magiging mayabang tayo, kung magiging hambog tayo mga kapatid, ay baka hindi po tayo makakarating sa kaharian ni Lord. Mawawala tayo ng di oras sa mundo ito. Kaya huwag nating buhatin ang sarili nating bangko. Diba? Sa lawikain nyo ng mga Pilipino. Tayo mga Pilipino, actually, ang napakahilig po sa mga tinatawag na kawikaan o sa lawikain, ang dami-dami nating alam. Diba? Yan, dami nating alam. So, sabi diyan, we must not get proud. Huwag tayong maging mayabang, huwag tayong maging mapagmataas, mga kapatid. 1 Corinthians 10 verse 12. Sabi diyan, so if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Kasi minsan dahil alam mo na di ba, every Monday naman, sa church ako, ginagamit pa nga ako ng Panginoon no? Sumusunod naman ako, nagbibigay naman ako ng aking tithes, ng aking offering, nandun naman ako. No? Be careful. Baka mamaya nakafocus ka na lang doon. Yun pala, on the other side, may mga bagay-bagay pala na dapat baguhin sa buhay natin upang sa ganun ay totally na masabi natin na, Lord, here I am. Kaya tingnan natin, kaya it's better po yung tinatawag na examine ourselves. Examine ourselves, mga kapatid. Tingnan natin kung still pa rin ba na nasa tamang pananampalataya tayo. Baka mamaya is nawawala na tayo sa tamang daan ng pananampalataya. Maaaring mangyari yan
yan? Pag tayo po ay naging mapagmataas. No? Pag naging proud na po tayo, pag nandun na po yung pride, baka hindi na natin makita. Ang alam natin, okay lang yung ginagawa natin. Pero yun pala, sandali. May mga dapat nang baguhin at may mga dapat nang ayusin. Kaya tingnan po natin mga kapatid. No? So ito rin po isang way, dahil sabi ni Lord, be humble. Yun ang nais ng Panginoon sa ating pong mga mananampalataya, sa ating mga anak niya. Ang nais ni Lord ay mapagpakumbaba ang bawat isa. Number 4. Number 4 is that we must pay close attention lest we do away. Pay close attention. Tingnan natin. Para hindi po tayo mahulog o hindi tayo mawala, mga kapatid. Dahil napakahirap po kung tayo po ay mahuhulog sa ating pananampalataya sa Panginoon. Hebrews chapter 2 verse 1. Kaya sabi niya dyan, we must pay more careful attention. Mag-ingat ng mabuti. Sabi dyan. Therefore, to what we have heard. Sa ating mga napapakinggan, mga kapatid. Kaya di ba sabi natin, ang napapakinggan nating salita ng Panginoon, paggaling sa kanyang salita, ang gawin ay dapat mag-obey. Because it is the Word of God. So ang salita ng Panginoon sa lahat po ng ating napapakinggan, mula nung tayo ay nakapakinig sa salita ng Panginoon, na-i-apply na ba natin ito sa ating buhay? Kung tutusin, ang dami na nating napakinggan, nabasa na natin, siguro mula Genesis hanggang Revelation, nakailang balik-balik na tayo. Pero, may kulang. At ang palaging kulang, yung application. Masarap pakinggan ang salita ng Panginoon, pero mahirap gawin. Minsan nag-i-struggle tayo. Meron bang parang battle inside? Kung susunod ka ba o hindi? Kaya, tingnan po natin. Kaya sabi, we must pay more careful attention. Therefore, to what we have heard. Sa mga naririnig po natin. Hindi lamang po sa pakikinig natin sa salita ng Panginoon. Minsan may iba tayong mga naririnig. Maraming tinig kasi sa mundo, mga kapatid. Kaya tingnan natin kung anong klaseng tinig ang pinapakinggan natin. Dahil otherwise, sabi niyan, ang mangyayari sa atin, we will drift away, makukulong tayo, mawawala tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya, mag-ingat po ang bawat isa dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi po niya nais na ang bawat isa sa atin ay mapahamak. Ang nais ng Panginoon, makapiling po niya tayo at makasama pagdating ng takdang Panginoon. Kung kailan yun, walang nakakaalam dahil hindi natin alam kung hanggang saan ang huling hininga natin sa mundong ito. Huwag natin sabihin, yung pinakamatanda siyang mauuna. Di wala sanang batang mauunang nawawala sa mundo ito. Isn't it? Minsan nga, may sakit na nga na nakahiga na nga na hindi makalakad ng ilang taon, buhay pa. Samantalang yung buhay na buhay, dumaan lang sa kalsada, nawala na ang buhay. Isn't it? Kasi accident happen anytime. Hindi natin alam. Dahil si Lord lamang ang may hawak po ng buhay natin. And remember, palagi ko pong sinasabi na ang buhay natin ay hiram lamang, pinahiram ng Panginoon. Kaya kung tutuusin, meron tayong hiram, mga kapatid. At ang hiram natin ay ang buhay natin, pinahiram ni Lord. At lahat ng meron sa atin ay pinahiram ni Lord. Wala tayong pag-aari sa mundong ito. Kaya, saan ba yung exhortation? I think kahapon doon sa Tagalog, yung exhortation ng MC with regards sa tithes and offering. Di ba sabi niya, ang 10% ay para kay
Sagot naman nila kay Lord, how about 90%? May nagsabi kasi, para sa amin, mali ka. Because even the 90%, it still belongs to God. No? Dahil wala tayong pagmamahal. Amen. Lahat po ay ipinagkatiwala lamang sa atin ng Panginoon. Kaya ang ipinagkatiwala ni Lord sa bawat isa sa atin, dapat marunong tayong mag-manage. Maging ang buhay na pinahiram ni Lord ay kinakailangan ding i-manage natin, mga kapatid, nang naayon po sa kagustuhan ng Panginoon. Okay? At ang panglima po natin, sabi dyan, we must be diligent and not lazy. Wala pong tamad na anak ng Diyos. Sabi nga sa kanyang salita, ang tamad, huwag pakainin. Kaya kung may kakilala kayong mga tamad, ay pwede rin pala yun na hindi natin sila pakainin. Pero makukonsensya din tayo, lalo na kung may pagkain, di ba? Kaya turuan na lamang yung mga tamad na sila ay magtrabaho. Kasi minsan is, umaasa na lang sila isang hit. Kaya in the word of God, sabi doon na huwag tayong maging tamad. We must be diligent and not lazy. Hebrews chapter 6, verses 11 to 12. Okay, sabi dyan. We want each of you to show the same diligence to the very end, in order to make your hope sure. Verse 12. We do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Kasi kung tamad ka, sigurado wala kang mamamana. Pero kung ikaw ay masipag, kaya sabi dyan, imitate, sundin natin yung mga talagang matatag sa kanilang pananampalataya, yung mga lumalago sa kanilang pananampalataya, mga kapatid. No? Nasabi dyan kasi, they inherit what has been promised. Dahil ang nais ng Panginoon, makamtan din po natin ang rewards natin, mga kapatid. Because I believe that each one of us, meron pong naghihintay na rewards sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Kaya hindi po nasasayang ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya gawin po natin yung the best natin. Kung ano man yung gift, ano man yung talent na ibinigay ni Lord sa bawat isa sa atin, use it to give glory to His holy name. So, dahil ang Panginoon po, alam po niya kung anong klaseng paninilbihan meron ang bawat isa. Kung sa tao, pwedeng mailihim natin, pero ang Diyos po, wala pong naililihim sa Kanya. Everything is open to God. Alam ng Panginoon. Kahit na kaliit-liitang detalye ng buhay natin, ng sitwasyon natin, ay alam ng Panginoon. Walang naililihim sa Kanya. Sabi nga natin, He is omnipresent God, He is omniscient God. Ano pa? No. At nandun na talagang, He is a powerful God. No. So, mga kapatid, ganito po yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nararapat lamang po na sa ating pong mga mananampalataya, we need to go on in our faith. Ano man po yung nakikita natin, ano man yung mga bagay-bagay na minsan nakaka-discourage sa atin, pero kung tutuusin, wag na po tayong ma-discourage. Mag-ismaya ka man, pero mamaya okay ka na. No? Yan. Kasi, sabi nga doon, as a Christian, we don't have the right to be offended. No? Kaya tayong mga Kristiyano, no, ay hindi po basta-basta na-offend. Kundi nandun po dahil alam natin na sa pagtawag natin sa Panginoon, nandiyan ang tulong ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pagpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sabi natin kanina, there are things to do so that we will not let us stray. Sabi natin, ang gagawin natin, we must guard our heart. Guardian po natin ang puso natin.
Kaya panatilihin ang isang pusong malinis, isang pusong talisay, isang puso na kalugod-lugod sa Panginoon. Okay, number 2, sabi natin, we must continue in the faith. Kaya yung pananampalataya po natin palaguin. At alam natin, by hearing and hearing the message of God, our faith grow. No? So, increasing faith sana ang nangyayari sa buhay natin. Katulad ngayon, kaninang pumunta tayo, kung ang faith natin ay 50%, mamaya pag alis natin ay 75% na, pasado na. Kung sa school sana, ako, pasado na yung 75%. At habang tayo ay nagpapatuloy at nakikinig sa kanyang salita, the more na nag-grow yung ating pananampalataya at hindi lamang po tagapakinig, but of course, ini-a-apply natin yung ating mga napapakinggan. Then sabi natin, we must not get proud. Kasi kung tayo magiging mayabang, ay hindi po nalulugod ang Panginoon. So, ang bagay po sa atin ay maging humble, mga kapatid. And then sabi natin, we must pay close attention lest we drift away. So, close attention sa mga bagay-bagay na sa buhay natin, tingnan natin mga kapatid. No? Kaya sabi natin kanina, we need to examine ourselves. And then, we must be diligent and not lazy. Huwag tayong maging tamad. Kundi nandun po sana na paggawain ni Lord ay andun talaga yung zealousness natin, no? Sa gawain ng Panginoon. Kaya kung pwede tayong pumunta ng maagaway na, di ba, day off naman natin. No, hindi palibhasa, half day lang yung service natin, ay half day na rin. Kung pwede tayong makaaga, why not? It's better mga kapatid, no? Especially nowadays, dahil kailangan natin ng mag-evangelize. Although minsan, walang tao dun sa worldwide, pero meron at meron din, no? So, we need to become zealousness also in our service to God. At isisingit ko nga yung 1 Corinthians 15, verse 58. 1 Corinthians 15. Yun po yung last verse natin. 1 Corinthians 15, verse 58. Okay. Ayun natin. So, yeah, 1 Corinthians 15, verse 58. Dito po tayo magtatapos sa verse na ito, mga kapatid. Dahil sabi niya dyan, therefore, my dear brothers and sisters. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Magpakatapat po tayo. Standing firm. Pag sinabing stand firm, talagang nandun na kahit na nagkakagulo na ang buhay mo, ang nakapaligid sa'yo, but still pa rin panatag ka, mga kapatid. Dahil nandun po na you are standing firm in the Lord. Kasi sabi niya, let nothing move you. Walang dapat daw po na makapag-shake sa'yo. Yan. Talagang matatag. Ang magiging kahalintulad mo ay katulad ng kawayan. Alam niyo yung kawayan, pag nasaan yung hangin, pasayaw-sayaw lang yung kawayan. Pasayaw-sayaw lang siya. Pag wala ng hangin, makikita mo na kayo ko, pero mamaya nakakayo na naman. So, ganun po mga kapatid. Kung may bagyo ng buhay, okay lang. No? Sabi nga, parang sumasayaw ka lang. But after that, still pa rin na nakakatayo ka. So, let nothing move you. Kundi ang gawin natin, always give yourselves fully to the work of the Lord. Always. So ano ba yung pwede nating gawin para sa Panginoon? Napakaraming mga kapatid. Yun bang pwede nating gawin sa Panginoon? Kahit na hindi tayo pumunta dito sa church, meron tayong pwedeng gawin. Di ba? Especially ang manalangin, pray. Wow. Sino yung pag-pray natin? Marami. Mga tao na kapaligid sa atin, bansa natin, no? Mga families,
Marami tayong mga dapat ipag-pray. Yung prayer. No? Dapat po, nandun po na be a man and woman of prayer. Dami tayong pwedeng gawin. Yung pagpupuri sa Panginoon. Kahit na nag-iisa ka, naglilinis ka, nagbabacuum ka, pwede mong purihin ang Panginoon. Awitan siya ng mga awiting makalangit. No? At nalulugod ang Panginoon. No? So marami po tayong mga dapat gawin. Pag may kakilala ka o nagbibigay ka ng tracts, no? You share the word of God. You give your testimony. You encourage people. Yung pagsasabi mo lamang ng God bless you or Jesus loves you. Malaking bagay na yan, mga kapatid. No? Baka yung sinabihan mo, walang nagsabi sa kanya na I love you ng more than a year. Bigla mong sinabing Jesus loves you. Na-encourage siya kasi ang tao kasi nangangailangan din po ng encouragement. Kaya, magpagamit po ang bawat isa. So, always give yourselves fully to the work of the Lord. Paggawain ni Lord, nandun po sana na masigasig tayo sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Dahil sabi ni Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi po nasasayang ang ating paglilingkod sa Panginoon. Tatandaan mo yan, kapatid. Lahat ng ginagawa mo, hindi yan nasasayang, alam yan ng Panginoon, at may rewards kang makakamtan para sa Panginoon. Kaya, sige lang mga kapatid, no? Enjoyin po natin maglingkod sa Kanya. No? Na kung araw po ng ating day off, may time tayo, sige, maki-online tayo, and then makikita po natin na talagang kumikilos ang Diyos sa buhay ko. And, kaya magpatuloy po tayo sa ating paglingkod sa Kanya. Panginoon, salamat o God sa mga salita mo na amin nga po pinag-aralan sa pagkakataon na ito. Dalangin ko o God, na hawakan mo ang buhay ng bawat isa. Huwag mo pong pababayaan ang iyong mga anak. Patuloy na palaguin, patatagin sila sa kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga talento, gift, Lord, na ibinigay mo po sa bawat isa. Nanawa o Diyos, magamit po nila ito para makipagbigay lugod sa iyong dakilang Panginoon. Panginoon, turuan mo at tulungan ang iyong mga anak na sila po ay makapaglingkod sa iyo ng buong puso at katapatan. Sa mga salita mo, God, na kanilang napapakinggan, hindi lamang po sila tagapakinig, kundi higit sa lahat, Lord, ginagawa nila, namumumas ang buhay ang iyong mga salita. Maraming salamat, O God, sa gagawin mo sa buhay ng iyong mga anak. Salamat, Lord, at binabalik ko sa mataas na papuri sa pangalan ni Jesus.